Bumaksak ng malakas ang pintuan ng hukuman. Pagkalipas ng 5 minuto, lumabas ako sa koridor at huminga ng malalim tulad ng isang taong kaahon pa lamang mula sa ilalim ng tubig. Ang kalayaan ay amoy lumang dokumento, pawis ng pagod na paghihintay at mga pusong naging bato na. Nais kong umalis agad, ngunit sa may batong hagdan, si Nanay Corazon ang aking dating biyenan na may nakatiklop na mga braso ay humarang sa aking daan. Tumataktak mukha matataas na takong sa marmol na sahig. Buong kayabangang itinaas niya ang kanyang ulo at sa malamig na tinig ay nagsalita. Ang mansyon sa Forbes Park na nakakahalaga ng 25 milyong piso ay sa kanya na ngayon at sa bagong manugang niyang si Stephanie. Si Stephanie na nakatayo sa tabi niya ay tumiling ng ulo at sa kanyang malabing maliwanag na may lipstick ay lumitaw ang isang ngiting manipis na parang talim ng kutsilyo. Ang amoy ng mura niyang pabango ay naktabon sa likas na halimuyak ng lumang kahoy na nakpalamuti sa loob ng bulwagan. Hindi ako umiyak. Sa loob ng 8 taon, naubos na ang aking maluha na ibuhos sa mga pekeng handaan ng pamilya, sa mga buntong hiningang gabi, at sa kahihiyan dahil hindi ako makapagbigay ng anak. Tinatawag nila akong walang silbi. Sinasabing lahat ng nasa mansyon maging ang mga larawang isinabit ko nang may pagmamahal at kagalakan ay pag-aari nila. Sa labas, isang ikting ng hangin ang nagbuhat ng abo mula sa isang sigarilyo na mabilis na pinawing ang isang tao. Tila tinatanggihan din ako ngang sansinukop, ngunit tumigil ako at tumingin sa kanila ng diretso. Bago magsimula ang digmaan, kailangan ng ganap na katahimikan at pinili ko ang katahimikang iyon. Sa sandaling iyon, mula sa likod ni Nanay Corazon, ay lumabas ang isang payat na babae, nakasara-sara ng sinalas sa bato, lumapit sa akin, yumukod, at tinawag akong Aling Ana. Siya si Manang Esting, ang katiwalang bahay na dati ay nag-aalaga ng aking ina. Dahan-dahan ngunit malinaw, sinabi niya, Aling Ana, hindi pa naibabalik sa inyo ang dote na nakasulat sa resibo. Ang masalitang iyon ay nagpatigil ng ngiti sa labi ni Stephanie at si Nanay Corazon ay nagulat at nakukurap. Inilabas ko ang aking telepono at pinagana ang recorder. Ang larong ito ay maglalaro ng tapat. Naging mabigat ang hangin sa paligid. Lahat ng mga tingin ay nakatuon sa katiwala ng bahay. Maliit, marupok na babae na halos puro ube na ang buhok. Nanginginig ang kanyang magaspang at namamagong kamay, ngunit matatag ang boses. Bawat salita na umaaling-aungaw sa koridor ng hukuman ay parang hampas ng martilyo sa timbangan ng kapalaran para sa akin. Sandali ring umatras ang biyenan, ngunit agad na naibalik ang dating kinatatayuan, kumaweng kamay at ngumisi. Saan nanggaling itong matandang ulyanin? Anong resibo? Ngunit alam ko kung saan siya tinamaan. Sa kanyang matalas na tingin nakita ko ang pagkalito. Ang parehong titik na iyon ang tinitinginan niya sa akin sa loob ng 8 taon, hindi kailanman tinitingnan ako bilang isang tao. Mahigpit na hinawakan ni Stephanie ang kamay ni Nanay Corazon. Ang kanyang mapulang kuko ay kumupkop sa balat. Dote, ani niya ng may pag-aalipusta. Ang mansyon na ito ay akin na. Wala kang lugar dito. Hindi ako sumagot. Itinataas lamang ang telepono na patuloy na nagre-record. Naitala na ang lahat ng kanyang sinabi. Sa aking kaloban, sa halip na sakit, ay isinilang ang isang bagong damdamin, isang timplangang malamig na pagpaplano at determinasyon. Sinasabi nila na ang isang babaeng nakulong sa sulok ay nagiging pinakamalakas sa lahat at ngayon, naabot ko na ang hangganan na iyon. Lumapit si Manang Esting. Sa kanyang mata ay may pagmamalasakit. Dahan-dahan niyang inulit, ang gintong kuwintas na may amber at brilyante, ang hikaw na ruby, ang pintura ng kilalang pintor na si Maestro Ocampo, ang porselanang tea-set ng Meisenware at ang relong Swiss. Mayroon akong listahan na personal ninyong pinirmahan sa pagtanggap. Tumigil ang buong koridor at nakikinig. Ang mataong lumalabas sa hukuman ay huminto at nakinig. Ang iba ay tumingin ng may kuryosidad, ang iba ay iling-iling ng may habag. Nakita kong nanginginig ang mga labi ni Nanay Corazon at pagkatapos ay mahigpit na tinikman. Ang kanyang mata ay naghahanap ng paraan palabas. Inalis ko ang telepono at tumayo ng tuwid. Kung kailangan,
Ngayon din ay magpapadala ang aking abogado ng opisyal na abiso. Kailangan nating linawin ang lahat ng nasa inyo, nanay. Kung inaakala ninyong matatakpan ninyo ang lahat, maging handa kang harapin ang hukuman. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, ang aking boses ay hindi nang hihingi, ito ay matatag at tiwala. Sa mga salitang iyon, natuliro si Nanay Corazon at si Stephanie ay namula sa galit ngunit hindi makapagsalita. Kumukubot na ang takip silim at sa ingay ngang trapiko at walang pakialam na karamihan, ang maliit na trahedya ngang isang babaeng nawalan ng asawa at inagaw ang karangalan ay tila nalulusaw. Ngunit alam ko na sa sandaling iyon, ang timbangan ng katarungan ay nagsimulang sumama sa aking panik. Hindi na ako ang tahimik na manugang na naktitiis ng lahat. Ako ang tunay na mayari ng iniwan sa akin ng aking ina. Ako ang magtatanggol ng katotohanan. Sa aking gunita ay bumangon ang mapait na mga alaala. Sa araw ngang aming kasal, dahan-dahang sinibitan ngang nanay ko ang aking lignang gintong kuwintas at sinabi, "Anak, gaano man kahirap ang iyong buhay sa pag-aasawa, itago mo ito. Para sa pinakamadilim na araw, bilang isang reserbang hindi maaring hawakan, tila nananatili pa rin ang mga pata ng kanyang luha sa amber. Nakitang nanay ko ang aking landas at inihanda ang isang pangalag para sa akin. Bigla, gumalaw ang ilong ko, ngunit wala ng luha. Sa halip, isang malakas at makapangyarihang alon ang bumangon sa aking kalooban, inalis ang natitirang kaguluhan. Buong pagmamalaking itinaas ko ang aking ulo, dumaan sa kanila at lumakat ng hindi lumingon. Tahimik na sumunod si Manang Esting sa likod ko, ang kanyang lumang tela na bag ay gumagalaw sa tabi niya. Sa lumalalalim na gabi, ang kanyang anyo ay mukhang isang saksingang isang buong panahon ang babaeng itinuturing na hindi nakikita sa mayamang bahay, ngunit may hawak na susi sa katarungan. Bigla ko na lamang naunawaan na ang tunay na halaga ay wala sa pera, kundi sa alaala, katapatan, at katotohanang iniingatan ng mga matang hindi kailanman nagpipingot sa harap ng kalikuan. Sa daan pauwi, ikinuwento sa akin ni Manang Esting ang lahat ng detalyado. Noong una, bago ipadala ang dote sa bahay ng asawa, siya mismo kasama ang aking ina, ang bawat isa ay ibinibilang at inililista. Noon, tumatango si Nanay Corazon, naglalagayng pirma at nagsasabi, ingatan ko ang lahat, walang sinuman ang makapagsabing 10 taon pagkatapos, ang pangakong iyon ay magiging instrumento ng aking kahihiyan. Ngunit nakikitang Diyos ang lahat. Sa puting papel ay nananatili ang itim na titik, kaya wala tayong dapat ikatakot kung tayo ay nasa tama, buntong hiningang sabi niya. Tumango ako, naramdaman kong kumakalat ang init sa aking dibdib. Bawat salita niya ay nagbibigay sa akin na lakas na loob. Pagkabalik sa aking maliit na inupahang apartment, sinindihan ko ang ilaw. Ang dilaw na ilaw ay nagliwanag sa mga kupas na dingding, isang kapansin-pansing kaibahan sa karangyaan ng mansong nakakahalaga ng 25 milyong piso. Ngunit sa unang pagkakataon ay hindi ko nadamdamang kawawa. Umupo sa mesa, kumuhang pluma at papel, at tulad ng nagtatak ng mga alaala sa asul na tinta, sinimulan ko ng maingat na isulat ang listahan ng dote. Nanginginig ang kamay, ngunit sa bawat linya ay nagiging malinaw na ang mga titik. Hikaw na ruby may kasamang retrato mula sa araw ng kasal, pintura ni Maestro Ocampo may pirmang Majestro. Gintong kuwintas may natatanging disenyo, maingat kong inayos ang lahat sa mga folder at inilagay sa bag. Mula sa balkonahe ay dumating ang hangin, nagdadala ng halimuyak ng taglagas na dahon. Ipinikit ko ang aking mamata at huminga ng malalim. Sa ulo ko ay tumatahol ang mga salita ng nanay, "Ana, kailangan mong marunong lumaban para sa sarili mo. Walang mag-iingat sa iyo tulad ng sarili mo." Ngayon lamang ko naunawaan ang masalitang iyon ng buong puso. Hindi na ako ang pasif na manunot na nagpapalaya ng aking ari-arian at karangalang mapunit-punit. Mayroon akong maebidensya, saksi, at higit sa lahat, pananampalataya. Pananampalatayang hindi mapatay ngang malalason ng mga salita o insulto. Isinara ang folder, nagtatanong sa sarili, anong nga bagong pakana ang haharapin ko bukas kapag bumalik ako sa mansyon? Ngunit sa halip na takot, naramdaman ko ang sigasig.
Nagsimula pa lamang ang labang ito, at sa pagkakataong ito ay hindi ako matatalo. Kinaumagahan ay nagising ako sa aking maliit na apartment. Ang sinang araw ay sumisinag sa mga lumang kupas na kurtina. Halos hindi ako natulog kagabi, ngunit ang katawan ay hindi kasinbigat ng dati. Ang sakit ay nagbigay daan sa kalinawan ng isip. Tulad ng pag-inom ng mapait na gamot, naramdaman ko na ang kapaitan nito ay unti-unting nagpapalis ng ulap sa ulo ko. Nagluto ako ng mainit na saa at umupo sa harap ng folder ng dokumento na inihanda kagabi. Bawat piraso ng papel ay tila tumitig at nagbibigay lakas sa akin. Tumayo ka, huwag hayaang kunin nila ang iyong karangalan. Sa mesa sa tabi ng folder ay nakapatong ang nagsinsinigan na telepono. Pinagana ko muli ang recording kagabi at ang boses ni Manang Esting ay marinig ng malinaw at tiyak. Ito ang hindi mapabulaan ng patunay. Ang maboses ni Nanay Corazon at Stephanie ay naitala rin, kasama ang kanilang panlalait at mapagamak na mga salita. Ipinikit ko ang aking mamata, inaalam ang aking plano. Bumabalik ako sa mansyon ngayon, hindi para manghiling o humingi ng awa. Pumunta ako roon upang patunayan ang aking karapatang manatili, upang ipakita na hindi na ako anino sa bahay na iyon. Ang makalye sa umaga ay puno ng sasakyan at ingay. Dahan-dahan ko itong pinasadahan at hindi kapanipaniwalang pakiramdam ang naramdaman sa kalooban. Sa bawat interseksyon ay tila isang hakbang na papalapit sa mapagpasyang labanan. Sa pasukan ng eksklusibong subdivision, tumango sa akin ang pamilyar na bantay. Ngunit nang huminto ang aking sasakyan, lumabas ang pamilyar na anyo, si Stephanie ito, nakasalang ang makamay, naghihintay sa akin ng may hamon sa tingin. Bakit ka bumabalik? Ang bahay na ito ay akin na, ikaw ay walang sinuman. Hindi ko agad sinagot, ngumiti lamang. Ang ngiting ito ang aking kalasag. Binuksan ko ang malikro at kinuha ang folder ng mga dokumento at isang maliit na kamera. Naparito ako upang kunin ang sa akin at gagawin ko ito ng may dignidad sa harap ng lahat. Lumabas si Nanay Corazon mula sa loob ng bahay. Ano pa ang pinagagagawa mo? Ang matalas na tanong niya. Huwag kang mag-isip na makakapagsumbong ka sa akin. Tahimik kong itinataas ang folder. Nanay, natatandaan ninyo ba ang araw na pinirmahan ninyo ang resibo ng pagtanggap ng dote? Ito ang kopya. Ito ay oferya notaryo. Mayroon akong nga saksi at inyong pirma. Naparito ako hindi upang makipagtalo, kundi upang magpaalala. Kung patuloy ninyong itatago ang aking mga bagay, ngayon din ay magpapadala ang aking abogado ng opisyal na abiso. Nagunat ang kapaligiran tulad ng kanang string ng busog. Si Stephanie ay lumingon kay Nanay Corazon. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ng biyenan, ang pagkalito tulad ng isang manlalarong chess na nagkamali. Sa sandaling iyon, mula sa may pintuan ay pumasok si Manang Esting. Sa kanyang kamay ay isang makapal na sobrang papel. Inilagay niya ito sa maliit na mesa sa may pasukan at maliwanag na nagsalita. Ito ang mga retrato na kinuha nung araw na iyon. Inalbum ko para sa sarili kong alaala. Sa bawat larawan, ang ating alingana ay kasama ang kanyang dote hindi mapapabulaan ng katibayan. Tumingin ako sa kanya ng may malaking pasasalamat. Minsan ang mataong tila walang kahalagahan ay nagiging haligi na nagtatayo sa atin sa gitna ng bagyo. Nagalit si Nanay Corazon at nagtaas ng boses. Paano mo nagawa itong pumasok sa aking bahay? Ito ay labag sa batas. Hindi ko agad sinagot. Itinataas lamang ang kamera ko at pinindot ang record button. Nagpapasalamat ako sa pagbibigay mo ngang mas maraming katibayan. Ang aking boses ay mababa at ang bawat salita ay bumabaksak tulad na matalas na talim. Sandali siyang natulala si Stephanie, ngunit agad na naktangkang itago ang pagkalito sa mas malakas na tawa. Sa loob ng mansyon, ang likas na kapaligiran ay puno ng tensyon. Lahat ng tingin ay nakatuon sa katiwalangang bahay maliit, marupok na babay na halos puro puti na ang buhok. Ang kanyang magaspang at malapot na mga kamay ay nanginginig, ngunit ang boses ay matibay. Bawat salita na umalinggaw-ngaw sa koridor ngang, hukuman ay parang hampas ng martilyo sa timbangan ng kapalaran para sa akin.
Sandali ring umatras ang biyenan, ngunit agad na naibalik ang dating katatagan, kumawi ang kamay at ngumisi. Saan nanggaling itong matandang ulyanin? Anong resibo? Ngunit alam ko kung saan siya tinamaan. Sa kanyang matalas na tingin nakita ko ang pagkalito. Ang parehong titik na iyon ang tinitinginan niya sa akin sa loob ng 8 taon. Hindi kailanman tinitignan ako bilang isang tao. Mahigpit na hinawakan ni Stephanie ang kamay ni Nanay Corazon. Ang kanyang mapulang kuko ay kumupkop sa balat. Dote, ani niya nang may pag-aalipusta. Ang mansyon na ito ay akin na. Wala kang lugar dito. Hindi ako sumagot, itinataas lamang ang telepono na patuloy na nagre-record. Naitala na ang lahat ng kanyang sinabi. Sa aking kalooban, sa halip na sakit, ay isinilang ang isang bagong damdamin, isang timplang malamig na pagpaplano at determinasyon. Pumasok ako sa sala. Ang pintura ng babae at mga lotus ay inalis sa kuwadro at pabaya na ibinitin sa dingding. Ang mga gilid nito ay guray na. Sa malaking mesa na gawa sa narra, parang murang alaala lamang ang nakapatong na porselanang tiset ng Meisenware, may mga batik ng tubig. Naramdaman ko ang sakit, tila may nagtusok ng patalim sa aking puso. Ang makayamanan na iniwan ng aking mamagulang ay nakalat tulad ng basura. Itinataas ko ang kamera at sinimulan ang pagkuha ng litrato sa buong silid. Inidokumento ang lahat. Nagalit at sumiga si Nanay Corazon, tihilan mo iyan agad. Sino ang nagbigay sa iyong pahintulot na magkuhang litrato sa aking bahay? May kliko siyang sinagot. Ako ang tunay na mayari ngang nga relikyang ito at may karapatan akong pangalagaan sila. Sa sandaling iyon, lumundak si Stephanie patungo sa akin, sinubukang agawin ang telepono. Umilag ako, tumitingin sa kanya ng malamig. Kung hahawakan mo ako, ito ay may tuturing na hadlang sa legal na proseso. Handa na akong tumawag ng pulis. Tumigil siya. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Kinuha ko ang listahan mula sa bulsa ko at sinimulan ng malakas na basahin ng isa-isa hikaw na ruby, kasalukuyang ginagamit ng labag sa batas. Pintura ang tela na sa pinsalang kondisyon. Porselanang tiset hindi kumpleto. Relong Swiss hindi nahanap. Habang nagbabasa. Itinuturo ko ang kamera sa mga kaukulang bagay. Si Nanay Corazon ay nangawit ngunit nagtatangkang mapanatili ang malamig na tono. At ano ang makukuha mo doon? Lahat ng ari-arian sa bahay na ito ay pag-aari ng aking anak. Tumutol ako. Mali po kayo. Ito ang aking dote, mga ari-arian na personal na ibinigay sa akin ng aking ina. Mayroon kayong nakasulat na obligasyon na ingatan ang ito. Kung hindi ninyo ibabalik ang lahat, ngayon din ay magpapadala ang aking abogado ngang opisyal na abiso. Ang lahat ng video at audio na ito ay ibibigay sa hukuman. Matagal na katahimikan ang sumunod. Malinaw kong naririnig ang tiktak ng relo sa dingding at tibok ng aking puso. Sa tingin ni Nanay Corazon ay nakita ko ang nagaalab na takot. Lumingon ako kay Stephanie at direktang tinitingnan ang mahikaw sa kanyang tainga. Sinabi, alisin mo iyan ngayon. Natuliro ang lahat sa silid. Namutla ang mukha ni Stephanie ngunit pinilit ang sariling ngumisi. Bakit susundin kita? Itinataas ko ang kamera sa kanya at matatag na nagsalita. Dahil ito ay aking legal na pag-aari. At alam mong mabuti na kung makakarating ito sa hukuman, ang presyong kailangang bayaran mo ay magiging mas malaki pa sa isang pares ng hikaw. Ang kapaligiran ay naginit hanggang sa sukdulan, tila isang apoy na maaring sumilap sa isang apoy lamang. Patuloy ko siyang pinagmasdan, hindi kumurap, hindi umatras. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na nagsimula na ang labanan. Sa hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang mga patak ay tumabing-tabing sa bubong na yero ng mansyon. Nilikha ang isang patuloy na ingay na background sa matinding drama na malapit nang mangyari. Nakatayo ako sa may pintuan, mahigpit na hawak ang folder, may magulo ang isip ngunit matatag ang determinasyon. Alam ko na ang masalita lamang ay hindi makakabagsak kina Nanay Corazon at Stephanie. Kailangan ng katibayan. Hindi lang ang listahan ng aking ina o ang patutu ni Manang Esting,
kundi matigas na objetibong ebidensya at naalala ko ang nga CCTV sa loob ng subdivision. Kinuha ko ang aking telepono at tumawag sa Property Management Office. Ang boses ang operator nang marinig ang aking kahilingan ay nagaalangan. Hinihiling ko ang lahat ng CCTV footage sa nakaraang 72 oras para sa Forbes Park BLVD, Block 18. Ako ang tunay na mayaring dote na nakaimbak doon at pinaghihinalaan ko ang pagsasabatas ngaryarian. Una ay nagtangkang umiwas ang kausap, sinasabing kailangan ng opisyal na kahilingan mula sa may kapangyarihang autoridad, ngunit handa na ako. Malinaw kong nagsalita, ang aking legal na kinatawan ay Abogado Rodrigo Santos, kayang magpadalan ng opisyal na kahilingan niya agad. Kung tatanggihan ninyo, ipinagpapalagay ko ito bilang pagtatago ng ebidensya. Hindi ba ninyo nais ang legal na pananagutan para doon? Ang aking boses ay napakalamig at mapangyarihan na ako mismo ay nagulat. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, buntong hininga ang kausap at nangako na maari akong pumunta sa surveillance room pagkalipas ng 1 oras. Lumingon ako kay Nanay Corazon. Sa kanyang nga mata ay kumislap ang gulat. Maputla ang nakatayo si Stephanie sa tabi niya, nakatiklop ang mga braso. Malinaw na hindi nila inaasahan ang mabilis kong reaksyon. Pagkalipas ng 1 oras, nasa surveillance room na akong subdivision. Sa maliit na silid ay may malaking monitor na nahahati sa maraming screen, nagpapakitang bawat sulok ng subdivision. Inirawin ng technician ang footage. Nakita ko ang aking mansyon. At pagkatapos, sa gitnang gabi, sa harap ng pintuan ay huminto ang isang hindi kilalang truck. Ilang lalaking nakadamit itim ang naglalabas ng mga kahon mula sa loob ng bahay at naglolod ng mga ito sa sasakyan. Nagwala ang aking puso, ngunit pinanatili ko ang mahinahon na boses. Maaari ba kayong gumawa ng kopya na recording na ito na may selyo na nagpapatunay ng pagiging tunay? Tumango ang technician. Nagpinta siya ng protocol na may pirma at selyo. Hawak ang bagong folder. Naramdaman ko na tila nakdagdag pa ako ngang matalas na palaso sa aking palaso. Mayroon na akong malinaw na katibayan na ang ari-arian mula sa mansyon ay labag sa batas na inilabas. Nang bumalik ako sa loob ng bahay, nakaupo sina Nanay Corazon at Stephanie sa sala na may tensyonong mukha. Inilagay ko ang kopyang video recording sa mesa at malinaw na nagsalita. Kagabi, 2:17 minutong umaga, isang truck na may magamit ang umalis mula sa mansyong ito. Narito ang katibayan. Kung nais ninyong ayusin ng mapayapa, ihanda ang inyong sarili para sa hukuman. Nagwala si Nanay Corazon at malakas na hampas ang ibinigay sa mesa. Nagsisinungaling ka, wala akong alam sa sasakyang iyon. Ang mga gamit sa bahay na ito ay sa aming pamilya. Sino ang bigyan kong kapangyarihan sa mga ito? Hindi mo trabaho, hindi ako umatras. Mali po kayo, ito ang aking dote. Mayroon akong resibo at mga saksi. Ang pagpapalabas ninyo ngang maito ng walang pahintulot ay 1 kilos ng labag sa batas na pagangkin ngang ari-arian. Tatawagan ko ba ang pulis? Naging mabigat ang hangin. Mula sa likod ko ay nagsalita si Manang Esting sa halos mamagaspang ngunit malakas na boses. Ako ang saksi ng inyong tanggapin ang dote. Personal kayong naglagay ng pirma. Magtatestimonya ako sa hukuman. Ang mahasalitang katiwalang bahay ay parang talim na pumutol sa dingding ng pagmamataas ni Nanay Corazon. Malinaw kong nakita kung paano natitisod ang dating matalas na tingin niya, ngunit si Stephanie ay nagtatangkang lumaban pa, sumigaw sa pababang boses. Nanay, huwag ninyong pakinggan siya. Ano ang mangyayari sa ating reputasyon kung darating ang pulis? Bahagya akong ngumisi. Tama ang sinasabi mo. Kung darating ang pulis, wala nang matitirang kahit ano sa inyong reputasyon. Kinuha ko ang telepono, tawag sa istasyong pulis at sadyang malakas na nagsalita. Magtatala akong reklamo tungkol sa labag sa batas na pagangkin ngang ari-arian, partikular sa mga nagpapalit ng password ng ligtas kung saan nakaimbak ang aking dote na nakasulat sa resibo. Hindi pa ako natatapos ng pangungusap nang biglang tumalon si Nanay Corazon. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit nagtatangkang magpakalakas. Sandali,
Bigyan mo ako ng pagkakataon na mag-isip. Pinatit ko ang tawag ngunit patuloy na mataman siyang tinitignan. Bibigyan ko kayo ng 2 araw. Nanay, kung pagkatapos ng 2 araw ay hindi pa ninyong binubuksan ang ligtas, pupunta na ako ng diretso sa pulis. Wala nang pakikipagkuha. Lumingon ako at naglakad patungo sa labasan. Sa aking likod ay narinig ko ang malakas na pag-aalis ng upuan, ang paggiya ni Stephanie at pakikipagtalo kay Nanay Corazon, ngunit hindi ako huminto. Ang ingay na aking mahakbang sa malamig na marmol na sahig ay katulad ng hampas ng martilyo, nangangahulugang ang pagbabago mula sa sibil na pagtatalo hanggang sa pintuan ng kriminal na kaso. At sa pintuan na iyon ay wala na akong takot. Sa labas ay huminto na ang ulan. Ang langit ay maputlang abo at ilang mahinang sinang ng araw ang pumasok sa ulap. Binibigyan akong liwanag sa daan. Itinaas ko ang ulo at naramdaman na mas magaan ang puso kaysa sa anumang nakaraang panahon. Marahil ay marami pang bagyo na darating, ngunit alam ko na ang inisyatiba ay nasa aking manakamay, at sa pagkakataong ito ay hahanapin ko ang katapusan ng landas. Kinabukasan ay nakipagkita ako kay Abogado Rodrigo Santos sa kanyang opisina, ang opisina na matatagpuan sa ika-6 na palapag ng isang lumang gusali ay maliwanag at maayos. Ang mesa ay may maayos na gatumpong dokumento at sa hangin ay amoy kahapon pang kape. Ang abogado, isang payat na lalaki na may edad na 40 taon na may matalas na tingin, ay tumingin sa akin ng may kalmang tao na sanay na sa mga labanan sa hukuman. Inilabas ko sa mesa ang folder at ikinuwento ang lahat kung paano binago ni Nanay Corazon ang password ng ligtas, kung paano ko nakuha ang video recording at ang kanilang hayagang pagtanggi. Tumango siya, pinaksama ang makamay at direkta sa aking mamata tumingin. Ginawa ninyo ang lahat ng tama, ngunit upang ganap na maalis ang posibilidad ng paglabas ng mga assets, hindi sapat ang isang pag-aresto ng ligtas lamang. Maring nailabas na nila ang ginto o cash o ibinenta ang mga alahas sa mababang halaga. Ang susunod na hakbang ay ang pag-freeze ng kanilang mga financial assets. Sandali akong natulala, pag-freeze ng mga financial assets. Ipinaliwanag ni Abogado Santos, kailangan nating suriin ang lahat ng kanilang magkasamang bank accounts, investment contracts at bank deposit boxes. Sa mga katibayan na mayroon na tayo listahan ng dote, video recording at testimonya ng nga saksi, maari kaming magpadala ng kahilingan sa bangkong blocking ng operasyon o kahit na bawal lamang ang pag-withdraw ng mga halagang higit sa isang tiyak na limitasyon. Ang hukuman ay malamang napapayagan ang kahilingan para sa mapananggalang na hakbang upang protektahan ang pinagtalunan na ari-arian. Ang kanyang nga salita ay parang pagbubukas ng aking mamata. Sa loob ng 8 taon ay itinuturing ko ang aking sarili na walang kapangyarihan, isang babaeng kaya lamang magtiis. Ngunit ngayon ay naunawaan ko na sa tulong ng batas at estratehiya ay maari akong tumugon ng malakas. Tumango ako. Ano ang kailangan kong gawin ngayon? Kinuha ni Abogado Santos ang gisang piraso ng papel at mabilis na nagsulat ng listahan. Gumawang listahan ng lahat ng bank accounts na makasamang ginamit ninyo. Maghahanda kami ng kahilingan sa hukuman para sa pag-aresto ng mga accounts at bank deposit boxes at magpapadala ng opisyal na abiso sa bangko na may kasamang makatibayan. Itinaas niya ang kanyang ulo at idinagdag, gagawa ako ng dokumento, ngunit mas tumpak ang impormasyong ibibigay ninyo, mas mataas ang pagkakataon ng pag-apruba. Kinuha ko mula sa aking bag ang maliit na notebook kung saan sa loob kong maraming taon ay naitala ko ang magastos. Sa tulong ng ugaling ito, hindi lamang mayroon akong listahan ng mga account kundi medyo detalyadong datos hanggang sa mga numero ng investment contracts na hiningi sa akin ng dating asawa na pirmahan. Ibinigay ko ang notebook kay Abogado Santos. Naramdaman ang kaunting pagmamalaki dahil ang aking katiyakan ay naging aking kaligtasan. Sinuri ni Abogado Santos ang matala at banayat na tumango. Magaling. Sa mga datos na ito ay kaya naming i-freeze ang mga assets bago pa nila ito may labas. Nung hapon, sabay kaming pumunta sa bangko. Sa maluwag na operation hall,
Ang malamig na liwanag ng mga fluorescent lamp ay nagliwanag sa seryosong mukha. Nagsumite ako ng petisyon kasama ang mga kopya na nagpapatunay na dokumento. Una ay nakpakita ng hindi kasiyahan ang bank employee, ngunit nang si Abogado Santos ay nagsimulang malinaw na basahin ang mga artikulong batas, ang matatak na boses niya ay tumatahol tulad ng kampana. Wala silang pagpipilian kundi tanggapin ang petisyon. Nakita ko ang hindi masayang tingin ng branch manager, ngunit ang kanyang agad na pagtango. Nang matanggap ko ang kumpirmasyon ng pag-block ng accounts, ang aking makamay ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa kagalakan. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko na talagang kayang pangalagaan ang akin. Na gabing iyon ay bumalik ako sa aking maliit na apartment at nakaupo ng mag-isa sa may bintana. Ang nga ilaw sa labas ay nagniningning, ang nga sasakyan ay nagmamadali. Hawak ko ang kumpirmasyon ng pag-block ng mga accounts at puno ako ng pakiramdam ng tagumpay. Naalala ang masalita nga nanay, anak, ang pera ay tulad ng tubig. Kung hindi mo alam ang hawakan ito, maagos ito. Ngunit kung matatag mong hawak ang batas, walang makakaagaw ng iyong sa iyo. Ipinikit ko ang aking mamata at malalim na huminga. Si Nanay Corazon at Stephanie ay tiyak na nag-aalala. Nasanay silang dumurog ng iba sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan at nagakala na tahimik at umiyak lamang ako. Hindi nila naisip na mangangahas akong makipaglaban ng bukas sa legal na labanan at isasara isa-isa ang kanilang nga landas paglabasan. Nang gabing iyon ay sumulat ako sa aking talaarawan. Ikalawang arawng labanan, na-freeze ko ang kanilang mga financial assets. Nawalan silang landas paglabasan. Mula ngayon ay hindi na ako pahihintulutang maging biktima. Natapos ang pagsulat, tumingin sa gabing langit. Sa malawak na kadiliman ay ilang bituin ang mahinang kumikislap. Naramdaman ko rin ang ganon kalilaw na pananampalataya na kumikinang sa aking kalooban. Pananampalatayang hindi lamang para sa sarili ko ang aking pakikipaglaban, kundi para din sa lahat ng babaeng ang makarapatan ay inalisan at binalewala. Pagkatapos ng pag-block ng mga accounts ay bahagyang gumaan ang kalooban ko tulad ng isang bahagi nga larangan ng labanan ay nasakop na, ngunit alam ko na ito ay unang hakbang lamang. Nang walang mapagpasyang suntok, hindi matatapos ang labanan. At hindi ko inaasahan na ang mapagpasyang suntok na iyon ay darating mula sa mga maalindok na kamay ni Manang Esting, na laging tahimik na sumusuporta sa akin. Nang araw na iyon pagkatapos ng tanghalian, nang huminto na ang ulan, tumawag sa akin si Manang Esting, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matibay. Aling Ana, mayroon akong isang bagay na nakaimbak. Ang inyong nanay ay nagutos na ibigay ito sa inyo. Kung may mangyayaring masama, pumunta kayo sa aking bahay agad. Nagmamadali akong dumaan sa trapiko. Mabilis na tibok ng puso sa dibdib. Ang maliit na bahay ni Manang Esting ay nakatago sa loob ng isang luban. Ang madingding ay malamok na at ang bubong na yero ay nakalutas na. Binuksan niya sa akin ang pinto. Ang kanyang mga mata ay malabo na, ngunit may kakaibang maliwanag na liwanag. Dinala niya ako sa maliit na silid at inilabas mula sa ilalim ng kama ang isang lumang kahong gawa sa kahoy. Ang ibabaw nito ay may gasgas at ang kandado ay kalawang na. Sa nanginginig na mga kamay ay binuksan niya ito. Sa loob ay isang makapal na sobre lamang kung saan nakasulat ang pamilyar na sulat kamay ng aking ina, ihatid sa aking anak kapag kailangan na niya ito ng pinakamataas. Napakahinining aking makamay na hindi ko kayang buksan. Banayat na tumango si Manang Esting, basahin mo na. Ito ang testamento ng inyong nanay. Maingat kong binuksan ang sobre. Amoy lumang papel ang tumalab sa ilong. Sa loob ay makapal na tumpok ng dilaw na papel at ilang retrato. Sa pagbabasa ng unang linya, naramdaman kong lumabo ang lahat sa harap ng aking mamata. Anak ko, kung isang araw ay napahamak ka, alalahanin mong lagi kang kasamang nanay mo. Ito ang isang formal na kasulatan na ginawa ko ng maaga. Pinapatunayan nito na ang lahat ng dote na ibinigay ko sa iyo ay iyong personal na pag-aari. Ang nagtatago nito ay obligadong ibalik
Kung hindi, gamitin ang lakas ang batas. Huwag matakot, ang nanay ay naghihanda ng lahat para sa iyo. Sa ibaba ay isang tunay na notaryong pinatunayan na kasulatan, ginawa 8 taon na ang nakaraan na may pulang selyo, pirma nga aking ina at mga saksi. Nakasulat doon na ang aking ina na si Lola Maria Victoria ay inililipat sa kanyang anak ang lahat ng karapatangari sa mga hikaw na ruby, gintong kwintas, pintura ng tela, porslanang tiset, at relongeng Swiss eksaktong katulad ng listahan na mayroon ako. Umiyak ako ng malakas. Nanay, mula ng araw na ikasal ako, alam na ninyo ang mahihirap na aabutin ko at naghanda na kayo ng maaga. Binigyan ninyo ako hindi lamang ng dote, kundi ng legal na sandata at kalasag para pangalagaan ang aking karangalan. Mula sa kahon ay kumuha si Manang Esting ng ilang lumang retrato. Inilalarawan ang mga sandali ng sabay nilang sinusubukan ang ari-arian kasama ng aking ina. Mayroon din na litrato kung saan nakaupo si Nanay Corazon sa tabi, hawak ang pluma at pumipirmang resibo. Tinitingnan ko ang bawat larawan at umagos ang luha. Ang makatibayan na ito kasama ang kasulatan ay napakabigat na magpapahinto sa anumang abogado. Mahigpit na hinawakan ni Manang Esting ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay tuyo at magaspang ngunit kahangahangang mainit. Aling Ana, lahat ay pinag-isipan ng inyong nanay. Naniniwala siya na kahit wala mang ana ang kanyang anak, ang pinakamahalaga ay maari siyang pangalagaan ang kanyang karangalan. Ngayon ay kailangan ninyong maging malakas. Huwag hayaang bawiin ng babaeng iyon at ng kanyang asawang anak ang lahat ng sa inyo. Tumango ako, bawat salita niya ay malalim na umalingaw-ngaw sa kaluluwa ko. Sa unang pagkakataon sa maraming buwan ay naramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang aking ina sa pamamagitan ng papel na ito, at kasama ko si Manang Esting sa kanyang walang hanggang katapatan. Nang gabing iyon, pagbabalik sa apartment, inilabas ko sa mesa ang lahat ng dokumento, papel at mga larawan, kasulatan, listahan, video recording, kumpirmasyon ng pag-block ng mga accounts. Bawat piraso ay nakipag-isa sa isang perpektong larawan. Hindi na ako biktima, ako ay manlalabas na. Matagal akong naupo sa katahimikan, nag-iisip sa nanay. Nang mamatay siya, abala akong nagpapagamot para sa aking kawalan ng anak kaya hindi ako nakapiling siya hanggang sa huli. Ang pakiramdam na pagkakasala na iyon ay dala ko sa loop na maraming taon, ngunit ngayon ay naunawaan ko na ang kanyang pagmamahal ay hindi kailanman nagalis sa akin. Iniwan niya sa akin ang daan sa kaligtasan. Sa tahimik na gabi ay isinulat ko sa aking tala-arawan, 3 araw ng labanan, natanggap ko ang lihim na kasulatan mula sa nanay. Ito ang beacon na magbibigay sa akin ng landas pasulong. Nanay Corazon, Stephanie, inakala ninyong mahina ako, nakamali kayo. Kasama ko ang suporta nga, aking nanay na kahit umalis na sa mundong ito ay hawak pa rin ang aking kamay at sabay na lumalakat sa akin. Isinara ko ang tala-arawan, kumikislap ang aking mamata. Bukas ay ipakikita ko sa kanila ang kasulatan mismo ron sa mansyon. At alam ko na sa sandaling iyon ay manginginig sila sa takot. Dahil mula sa minutong iyon, ang laro ay opisyal na nabaliktad. Kinaumagahan, nang bahagya pa lamang liwanag ang mga bubong, nakatayo na ako sa harap ng pintuan ng mansyong nakakahalaga ng 25 milyong piso. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ako nag-iisa. Katabi ko si Abogado Rodrigo Santos, isang court sheriff, at 2 empleyadong legal firm. Sa likod nila ay isang truck ng profesional na kumpanya ng paglilipat. Lahat ay nakasuot ng puting polo na may makamera, dokumento at mga kahon para sa paglalaga. Ang ingay ng makinangang truck sa may pintuan ng subdivision ay kumukuha ngang mapag-usisang matingin ng makapitbahay. Ang ilan ay tumingin mula sa mga balkonahe at nagbubulong-bulungan. Malalim akong huminga. Katulad kami ngang isang hukbong nagsasalakay. Nagalinlangan muna ang bantaying subdivision, ngunit nang ang sheriff ay nagpakitang nga opisyal na dokumento, napilitan siyang buksan ang pintuan. Pumasok ang aming prosesyon sa loob, yumuyurak sa malamig na tiles.
Sa aking dibdib ay malakas na tumitibok ang puso ngunit puno ako ng determinasyon. Si Nanay Corazon at Stephanie ay naghihintay na sa sala. Si Nanay Corazon ay nakasuot ng lilang seda na bata. Ang kanyang mukha ay parang bato. Si Stephanie ay naktatangkang makpanatili ang mapagmataas na hitsura, nakatagilid at nakatalikod, ngunit napansin ko ang panginginig sa kanilang mga mata. Ang sheriff ay marangal at malakas na nagbasa. Ngayon, sa petisyon ngang ginang Ana, ay nagsisimula kami ng proseso ngang pagkuha ng dote ayon sa listahan at notaryong pinatunayan na kasulatan. Hinihiling namin sa pamilya na makipagtulungan. Ang malamig at obetibong boses niya ay parang hampas ng maleta ng hukom. Lahat ng protesta ni Nanay Corazon ay agad na pinigilan. Nagtaas siya ng boses. Paano kayo naglakas loob na pumasok sa aking tahanan? Ito ay labag sa batas. Nang mahinahon ngunit matibay ay sumagot si Abogado Santos, ganap na legal. Nanay Corazon, ito ay prosesong pinahintulutan ng batas upang protektahan ang legal na mga karapatan. Ang anumang hadlang ay maaring ituring na pagtutol sa isang kinatawan ng autoridad. Nakita ko kung paano nanginginig ang kamay ni Stephanie. Siya ba? Bumubulong siya kay Nanay Corazon, ngunit tahimik lamang ang huling naksarang ngalabi. Nagsimulang magtrabaho ang aming koponan. Kinukuha nga kamera ang bawat sulok ng sala. Inidodokumento ang lahat. Ang sheriff, hawak ang listahan ng aking ina, ay malakas na nagbabasa ng nga item, hikaw na Ruby. Itinaas ko ang ulo at direktang tumingin kay Stephanie. Sa kanyang nga tainga ay patuloy na gumagalaw ang mapulang hikaw. Ang kisap ngang kamera ay nagliwanag sa kanila, kumikislap tulad ng dalawang patak ng dugo. Lumapit ang sheriff sa kanya at matatag na hiniling na agad itong ibalik. Natuliro si Stephanie. Namutla ang kanyang mukha. Bumubulong siya. Inahiram ko lamang ito. Hindi pa siya natatapos. NG panggungusap ng magabot. NG seald na ng empleyado. NG legal firm. Sa nanginginih ng mga kamay ay inalis ni Stephanie ang mahikaw, inilagay sa kahon at ibinaba ang kanyang ulo. Umatras siya, mahigpit na kalamkam ang laylayan ng kanyang baro. Sa kanyang mamata ay wala ng kayabangan ng isang nagwawagi, kundi ang kaawa-awang hitsura ng isang taong nakaalis na ang maskara. Nagpatuloy ang sheriff, pintura ng tela babaeng may mga lotus. Lumapit kami sa dingding kung saan pabaya na nakabitin ang pintura na may guray na gilit. Inalis ito ng empleyado, nagpalitaw ng alikabok, makikita ang madilaw na batik dito. Napaluha ako. Minsan ito ang pagmamalaki ng aking ina. Ngayon, sa mga kamay nga mga hindi nagpapahalaga dito, naging lumang kalat na ito. Ngunit sa kabutihang palat, bumalik ito sa listahan ng dote. Pagkatapos ay kinuha namin ang porselanang tea-set, maingat na binabalot ang bawat piraso. Tinatawag ng sheriff ang bawat relikya, at mabagal at malinaw na inidodokumentong kamera ang lahat. Nang dumating sa ikaapat na item relo ng Swiss biglang tumalon si Nanay Corazon, hindi ko alam kung nasaan iyon. Kung makita ninyo, kunin na ninyo. Ngumisi si Abogado Santos, huwag kang magalala, Nanay Corazon. Sa kaso ng pagkawala, hihilingin namin hindi lamang ang pagbabayad ng pinsala batay sa market value, kundi pati na rin ang pagsasumbong para sa labag sa batas na pagangkin ng ari-arian. Sa salitang kriminal na pagsasumbong ay namutla ang mukha ni Nanay Corazon at bahagyang sumayat ang kanyang likod. Malinaw kong nakita kung paano nagliwanag ang takot sa kanyang mamata. Kaya isa-isa ang mabagay na kinuha, na dinokumento at nislyohan. Ang ingaing pluma na pumipirmang protokol, ang lagaslas ng papel, ang maklik ng shutter ng kamera, lahat ng ito ay walang humpay na naktuktok sa silid. Ang maringal na sala ay ngayon ay katulad ng koridor ng hukuman kung saan isinasagawa ang katarungan. Sa wakas, natapos ni sheriff ang inventory at malakas na binasa. Lahat ng relikya mula sa listahan ay kinuha at niselyohan. Ang dokumentong pagkuha ay ginawa na may pirma ngang makabilang panig. Inilagay niya ang pluma, pinirmahan ang dokumento, at naglagay ng pulang selyo. Pumirma rin ako. Bahagyang nanginginig ang aking kamay ngunit punong tuwa ang puso. Ang panginginig na ito ay hindi sa takot, kundi sa kagalakan.
Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng pagwawalang bahala sa tulong ng batas, katibayan at tiyaga, hakbang sa hakbang ay nabawi ko ang aking karangalan. Nang umalis ang truck na may ganislyohang kahon mula sa mansyon, lumingon ako. Si Nanay Corazon ay walang lakas na nakaupo sa upuan at si Stephanie na may pumupulang mamata ay nakatayo nang hindi gumagalaw. Sa unang pagkakataon ay tahimik sila. Wala ng insulto, walang panlalait, ang bumabalot lamang sa hangin ay ang pakiramdam ng pagkatalo. Malalim akong huminga, tulad ng paglabas ng lahat ng natagal na iniingatan na damdamin. Ang langit ay abo, ngunit sa aking mamata ay kumikinang ito. Alam ko na ito ay hindi pa ang katapusan, ngunit ito ang sandaling nagbabago. Mula sa babae na pinaalis ng walang dala, naging siya na umalis ng nangunguna sa isang prosesyon ng truck, dala hindi lamang ang ari-arian kundi ang nabaling karangalan. Sa daan pauwi, tahimik na nakaupo sa tabi ko si Manang Esting at mahinahong hinawakan ang aking kamay. Nakita ninyo, Aling Ana, tama ang inyong nanay. Ang dote ay hindi lamang alahas, ito ang sinulit na nakpalabas ng katotohanan sa liwanag. Ngumiti ako sa pamamagitan ng luha. Sa harap ay sumusulong ang truck na may ganislyohang kahon. Ang ingay ngang makina nito ay katulad ng martsang tagumpay. Nangako ako sa aking sarili ng tahimik, simula pa lamang ito. Nang gabing iyon, pagkatapos lumayo ang prosesyon ay nakaupo ako sa aking maliit na sala. Ang dilaw na liwanag ng ilaw ay nagliwanag sa maayos na nakalagay ng mga nislyohang kartong kahon. Lahat ng kayamanan na ibinigay sa akin ng aking ina ay nandun na. Ngayon ay bumalik na ang mga ito sa tunay na mayari. Dapat ay maramdaman ko ang kapayapaan, ngunit sa kalooban ay nagwawala pa rin ang mga alon. Alam ko na ang usapan ay hindi natatapos dito, na sina Nanay Corazon at Stephanie ay hindi basta-basta matatanggap ang kahihiyang iyon. At alam ko na mayroon pang isang panghuling gawa, isang gawang kailangan kong pilitin silang lumitaw sa harap ko ng pampubliko at alisin ang maskara ng katumpakan na matagal na nagtadugo sa kanila. Kinaumagahan ay bumalik ako sa mansyon kasama si Abogado Santos para tapusin ang pagpapormal ng mga dokumento. Kami ay 3 lamang. Ngunit naunawaan ko na ang isang presensya ng batas ay sapat na upang ilagay sila sa ilalim ng presyon. Pumasok sa sala, muli kong naramdaman ang mabigat na kapaligiran. Nakaupo ng walang sigla si Nanay Corazon, may malalalim na mata dahil sa walang tulog. Sa nakakalat na buhok ay nakikita ang mga puting buhok. Si Stephanie ay nakamahal na damit, ngunit ang kanyang tingin ay wala na ang dating kayabangan, puno na lamang ng pag-aalala. Nang makita ako ay lumingon siya sa nislyohang kahon sa mesa kung saan nakalagay ang mga hikaw na ruby. Hindi na ako nagikot-ikot at agad na umupo. Ngayon ay naparito ako upang magtakdang katapusan, hindi lamang sa mga papel na proseso, kundi sa kasinungalingang ito. Bahagyang ngumisi si Stephanie, ngunit ang boses niya ay nanginginig. Ano pa ang gusto mo? Kinuha mo na ang lahat. Tumingin ako sa kanya ng matalas. Gusto ko ang aking karangalang maibalik, ang mahikaw na ruby. Binuhat mo ang maito ng pampubliko, nagmayabang sa maito na parabang iyong sarili. Ngayon ay kailangan mong alisin ang maito sa harap ng lahat at aminin na hindi ito sa iyo. Namutla ang mukha ni Stephanie, nanginginig ang kanyang malabi. Ako ay inahiram ko lamang ang maito. Hindi, matalas ko siyang pinigilan. Mabuti mong alam na ito ang pangkasal na regalo ng aking ina, simbolong pagmamahal at biyayang pamilya. Kinuha mo ito, binuhat at ginawang instrumentong pagmamayabang. Ngayon ay kailangan mong ilagay ito sa tamang lugar sa harap ng lahat. Natuliro ang lahat ng nasa silid. Nagpumiglas si Nanay Corazon at nagtangkang sabihin ang isang bagay upang ipagtanggol, ngunit pinihilan siya ni Abogado Santos. Inaakala ko na mas mabuti pang hayaan ang inyong bagong manugang na magpili. Kung tatanggihan niya, ang katotohanan ito ay idadagdag sa protokol ng kaso sa hukuman. Natuliro si Stephanie, lahat sa silid ay nahihintay. Nakita ko kung paano kumukulo ang pataang pawis sa kanyang temple.
Pagkalipas ng isang sandali, dahan-dahang itinaas ang kamay ni Stephanie at sa nanginginig na mga daliri ay inalis ang mahikaw. Narinig ko ang mahinang ingay na hemetal na kandado, ngunit para sa akin ay katulad ng tunog ng pumutol na mga tanikala. Inilagay niya ang mga hikaw sa nisleyohang kahon at biglang umiyak. Narinig ang pagiyak. Ako gusto ko lamang patunayan na may halaga rin ako. Hindi ko alam na ganito ang magiging resulta. Sa silid ay nahari ang katahimikan. Tinitignan ko siya at naramdaman ang kakaibang damdamin. Hindi ito schadenfreude, kundi habag. Si Stephanie, sa huli, ay isang peon lamang sa laro ng kapangyarihan ni Nanay Corazon at siya mismo ang pumili ng landas ng pagalipusta sa iba upang magpahalaga sa sarili. At ngayon ay nagbabayad siya para doon. Tumalon si Nanay Corazon. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit nagtatangkang magpakalakas. Tama na, gaano pa kayo katagal na magpapahiya sa amin? Nang mahinahon ay sumagot ako, hindi ko nais ang kahihiyan ng sinuman. Gusto ko lamang igalang ang katotohanan. At ang katotohanan ay ang ari-ariang ito ay akin. At ito ang aking karangalan. Kung nakakaramdam kayo ng kahihiyan, ito ay dahil ikaw mismo ang sumuot ng hindi sa iyong nararapat. Isinara ni Abogado Santos ang folder at mahinahon na nagsalita. Natapos na ang proseso ng pagkuha. Mula ngayon ay anumang kilos na pagangkin o pinsala sa ari-ariang ito ay mahigpit na mahaharap sa batas. Nanay Corazon Stephanie, mas mabuti pang tumigil na kayo doon. Walang lakas na yumuko si Nanay Corazon at tinakpan ang mukha ng mga kamay. Si Stephanie ay nakatayo pa rin na nakayukod ang ulo. Ang kanyang maluha ay nahuhulog sa kinang nasahig ng marmol. Tumayo ako at dahan-dahang naglakad patungo sa pintuan. Tuwid ang aking likod, matibay ang aking mahakbang. Sa kalooban ko, tila naririnig ko ang bulong ng aking ina. Magaling, anak ko. Sa labas, mataas na sumisikat ang umaga. Ang masinak nito ay napakaliwanag na tumatagos sa mga dahon ng mga puno. Malalim akong huminga, naramdaman kung paano gumagaan ang puso. Hindi na ito ang kagalakan ng paghihiganti, kundi ang kapayapaan ng nabaling katarungan. Alam ko na mula ngayon, sina Nanay Corazon at Stephanie ay hindi na kailanman manghihimasok sa akin. Nawasak ang kanilang reputasyon, at ako ay nakatayo na. Nang gabing iyon, pagbabalik sa apartment, binuksan ko ang nisleyohang kahon, kinuha ang mga hikaw na ruby at inilagay sa palat. Sa liwanag nga ilaw ay kumikislap ang maito ng pula, tulad ng dalawang patak ng dugo ngunit sabay na tulad ng apoy. Bumubulong ako ng tahimik. Nanay, tinupad ko ang aking pangako. Sa araw na napilitan si Stephanie na alisin ang mga hikaw na ruby sa harap ng abogado at sheriff, nais kong sabihin na tapos na ang lahat, ngunit sa kaibuturan ng aking puso ay may isang bagay na hindi pa natapos. Sa aking makamay ay mayroon pa akong isang mahalagang katibayan na hindi ko pa inilalabas. Ang video recording kung saan ang track ay 2:17 ng umaga ay umaalis mula sa mansyon na dala ang magamit. Hindi lamang ito isang detalye na nagpapatunayang labag sa batas na pagangkin, kundi isang ebidensya na kayang ilipat ang kaso mula sa antas ng sibil na pagtatalo patungo sa kriminal. At alam ko na sa sandaling mapublika ang recording na ito, ganap na mababaliktad ang lahat. Sa hapon ay inalok ko sina Nanay Corazon at Stephanie ng pagpupulong sa opisina ni Abogado Santos. Ang maluwag na silid ay basa ng malamig na puting liwanag. Sa mahabang kahoy na mesa ay may nakabitin na projector. Nakaupo ako kasama si Abogado Santos sa isang dulo ng mesa. Sa kabila ay nakaupo sina Nanay Corazon at Stephanie. Pareho ay hindi nasisiyahang magpresensya, ngunit ang presensya ng court secretary at isang empleyado ng pulis ay hindi nagbigay sa kanila ng pagpipilian. Nagsimula ang abogado sa mahinahon na boses. Ngayon ay magpapakita kaming bagong katibayan. Ito ang video recording mula sa CCTV ng subdivision, pinatunayan ng Property Management Company. Pakiusap sa lahat na bigyan ng pansin. Nagon ang projector at napatay ang ilaw sa silid.
Sa screen ay lumabas ang walang taong kalsada sa harap ng mansyon sa pagsikat ng umaga. Ang relo sa sulok ng screen ay nagpapakita ng 2:17. Isang puting truck ang huminto sa harap ng pintuan. Tatlong lalaking nakasuot ng maitim na damit ang naglalabas ng kahon mula sa loob ng bahay at naglolot ng ito sa sasakyan. Ang proseso ay tumagal ng higit sa 10 minuto. Malinaw na ito ay hindi karaniwang paglipat. Ang hangin sa silid ay natigil. Malinaw kong naririnig ang mabilis na tibok ng aking puso. Narinig ko pa ang pagsulat ng pluma ng court secretary sa notebook. Sa mukha ni Nanay Corazon ay unti-unting kumukupas ang pula. Si Stephanie, nanjingginig ang magalabi, ay nakatayo ng hindi gumagalaw. Itinihil ni Abogado Santos ang video at itinuro sa screen. Ito ay katibayan na ang ari-arian mula sa mansyon ay labag sa batas na inilabas sa gabi. Ayon sa batas, hindi na ito sibil na pagtatalo kundi isang kilos na may katangian ng labag sa batas na pagangkin ng ari-arian. Tumayo ang empleyado ng pulis at sa matatag na boses ay nagsalita. Kung kasama ang katibayan na ito ay may isumite na habla, obligado kaming magsagawa ng investigasyon sa ilalim ng kriminal na proseso. Ang masangkot ay maaring mahatulan. Nang marinig ito, biglang tumalon si Nanay Corazon mula sa kanyang upuan at hampas mesa. Hindi, ito ay inyong pakana. Wala akong alam sa sasakyang iyon. Direkta ko siyang tiningnan at nang mahinahon ay sinabi, "Maari kayong hindi malaman, Nanay, ngunit alam kamera." Ang video ay hindi nagsisinungaling. Nanguguting nagsalita si Stephanie, "Ako iyon. Humingi lamang ako na ilabas ang hindi kinakailangang gamit. Hindi kinakailangang gamit, pinigilan ko siya. Kabilang sa mga ito ang porselanang tiset at relo ng Swiss ng aking ama. Para sa akin ay dugo at laman ang mga ito." Umiyak si Stephanie at tahimik na. Ang kanyang mga kamay, kumakampik sa laylayan mga kanyang baro, ay nangginginig. Dahan-dahang nagsalita si Abogado Santos. "Paulit-ulitin ko sa katibayan na ito ay may karapatang humiling ng kriminal na kaso. Kung ayaw ni Nanay Corazon at Stephanie ng kriminal na paglilitis, ang tanging paraan para sa kanila ay ang pakikipag-areglo na kinabibilangan ng kumpletong pagbabalik, kabayaran ng pinsala at pangako na tigilan ang anumang pagtatangka ng pagangkin." Sa tahimik na silid ay narinig ko kung paano mabigat na humihinga si Nanay Corazon. Walang laman ang kanyang tingin. Sa unang pagkakataon ay hindi siya nagpapakita ng karaniwang kayabangan. Pagkatapos ng ilang minuto ay walang lakas na yumukod sa upuan at nagsalita sa basak na boses, "Sige, gawin na ninyo ang gusto ninyo." Tinitignan ko siya at wala na akong schadenfreude, pagod na lamang, wala na akong ibang gusto kundi katarungan. Ibalik ang lahat ng sa akin at huwag na akong muling pahiyain. Gumawa ng protocol ang court secretary. Tumayo ang empleyado ng pulis. Kinumpirma na naitala na ang madokumento at tumango. Sa tingin nina Nanay Corazon at Stephanie ay nakita ko ang revolusyon na wala sa kanila hindi lamang ang ari-arian, kundi ang kanilang pinakaitinatagong bagay ang reputasyon, kapangyarihan, at paniniwala na mananatili akong biktima magpakailanman. Nang lumabas ako sa opisina, malakas na umayhip ang hangin ng gabi, nagpapalipad ng aking buhok. Itinaas ko ang ulo at sa unang pagkakataon sa maraming taon ay naramdaman ang ganoong gaan. Ang video recording ng 2:17 ng umaga ay nagbago ang lahat. Hindi lamang nito naligtas ako, kundi pinatunayan ang isang katotohanan. Lagi ay makikita ng katotohanan ang daan upang may parating ang sarili, gaano man ito itago ng mga tao. Nang gabing iyon ay muling pinanood ko ang video sa computer. Sa pagtingin sa truck na umalis sa gabi, nakita ko ang aking sarili ang babaeng dati ay pinalis sa mansyon, napilitan na tahimik na maktis na kahihiyan. Ngunit ngayon ay iba na ako. Nakamit ko ang lakas, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng katarungan. Bumubulong ako, tila nagsasalita sa aking malayo ng ina, "Nanay, tinatapos ko na ang usapan." Hindi na nila kayang itanggi ang kahit ano. Kinabukasan,
Tumatawag ang opisina ni Abogado Santos. Ang kanyang boses ay bahagyang nagulat ngunit mahinahon. Sumuko na sila. Ang panig ni Nanay Corazon ay nagmungkahi mismo, NG pakikipag-areglo. Pagkatapos ng muling pagtingin sa lahat ng katibayan, naunawaan nila na kung papatagalin ang proseso, hindi lamang ang reputasyon ang mapapanganib nila kundi pati na rin ang kriminal na paglilitis. Sandali akong tumahimik, nakikinig kung paano dahan-dahang tumitibok ang aking puso. Alam ko na darating ang araw na ito, agad ako pumayag. Tulad ng walang iba, naunawaan ko na ang ilang mga labanan ay hindi dapat dalhin sa hukuman. Ang katotohanan ay sapat na upang bawiin sila. At ngayon ay ang pagtatapos ng kasunduan na lamang ang natitira upang mailagay ang punto. Ang pakikipag-areglo ay natapos sa conference room ng arbitration court. Sa maliwanag na silid ay may mesa na may puting tela kung saan nakaupo ang magkabilang panig. Dumating ako kasama si Abogado Santos at Manang Esting. Sa kabila ay nakaupo si Nanay Corazon, maputla ang mukha, malalalim ang mata at sa loob ng ilang araw ay mukhang nadagdagan ng puting buhok. Sa tabi niya may batong mukha, nakaupo si Stephanie, wala na kahit anino ng kayabangan sa kanya. Nagsimula ang tagapamagitan sa mahinahon na boses. Naktipon tayo rito upang mahanap ang pinakamainam na solusyon. Kikilos tayo sa prinsipyong paggalang sa katotohanan at batas. Inabante ni Abogado Santos ang makapal na folder at sa boses na tulad ng hampas ng martilyo ay nagsalita. Ang aking kliyente ay may kasulatan, listahan ng dote, video recording, testimonya ngang nga saksi, at rekornam nga hakbang sa pagpapatupad. Lahat ito ay nagpapatunay na si Nanay Corazon at Stephanie ay labag sa batas na nagangkin, naglipat at gumamit ng ari-arian. Sa gayong katibayan sa hukuman ay may mataas na posibilidad na mahusga silang may kriminal na pananagutan. Gayunpaman, ang aking kliyente ay hindi nais na dalhin ang bagay sa sugdulan. Kung tinatanggap ng kabila ang kanilang kasalanan at magbabayad ng kabayaran, handa kaming makipag-areglo. Ibinaba ni Nanay Corazon ang kanyang ulo. Ang kanyang makasamang mga kamay ay nanginginig. Pagkatapos ng matagal na panahon ay nagsalita siya sa malat na boses. Ako nakamali ako. Aminin ko na labag sa batas kong itinago ang dote. Ibabalik ko ang lahat. Ngunit huminto siya at buntong hiningang nagsalita. Ayoko na itong maabot sa hukuman. Ayoko na ang mga kapitbahay at kamag-anak ay magbulong-bulungan sa likod ko. Tinitignan ko siya at wala akong schadenfreude na pinangarap ko noon. Sa kabaliktaran, sa kalooban ay tahimik na kalungkutan lamang. 8 taon na manugang ko siya. Tinawag ko siyang nanay at umaasa sa kanyang pagmamahal. Ngunit sa huli ay ito na lamang ang natitira na huling pagkilala. Tumango ang tagapamagitan. Mayroon ba kayong tiyak na mungkahi? Itinaas ni Stephanie ang kanyang ulo at mababa ang nagsalita. Magbabayad kaming lahat ng pera. Agad na pinihilan, NG, Abogado Santos, hindi sapat iyon. Ang mga ari-arian, lalo na ang may espiritual at makasaysayang halaga, ay hindi susukat sa pera lamang. Bukod pa rito, seryosong pinsala ang nagawa sa reputasyon aking kliyente. Sa sandaling ito ay kinuha ko ang salita at dahan-dahang nagsalita. Hindi ko kailangan ang pera, kailangan kong garantiya. At isa lamang ang garantiyang iyon, ang mansyon na ito ay dapat ilipat sa aking pangalan. Natuliro ang lahat sa silid. Biglang itinaas ni Nanay Corazon ang kanyang ulo, pinalawak ang kanyang mga mata. Humanga si Stephanie. Maging ang tagapamagitan ay sandaling natulala, ngunit si Abogado Santos, sumusuporta sa aking desisyon, ay banayat na tumango. Nagpatuloy ako. Ang bahay na ito ay hindi lamang ari-arian. Ito ay lugar kung saan lumipas ang 8 taon ng aking kabataan, kung saan naktiis ako ng lahat ng kahihiyan. Kung nais ninyong itigil ko ang kasong ito, kailangan ninyong gawing legal na mayari ako nito. Tanging saka magtatagumpay ang katotohanan. Nagunat ang kapaligiran tulad ng kanang string ng busok. Bumubulong si Nanay Corazon. Hindi maari iyon. Masyadong malaking halaga. Nang mahinahon ay nagsalita si Abogado Santos.
Kung pipiliin ninyo ang hukuman, mas masama pa ang mga kahihinatnan. Sa sandaling ilunsad ang kriminal na kaso, maaring may pagbawal hindi lamang ang mansyon kundi pati na rin ang inyong ibang ma-assets. Ang paglipat ng bahay ay ang tanging solusyon. Matagal na tumahimik si Nanay Corazon, nakita ko kung paano lumalalim ang mga kulubot sa kanyang mukha at ang minsan ay matuwid na mga balikat ay nanginginig. Sa wakas ay buntong hiningang naksalita sa boses na tulad ng haginap ng hangin. Sige, sumasangayon ako. Sumigaw si Stephanie. Nanay, ano ang ginagawa ninyo? Nang desperasyon ay sumigaw, si Nanay Corazon. Natalo na tayo. Agad na gumawa ng pakikipag-areglo ang court secretary. Pumirma ako. Sina Nanay Corazon at Stephanie ay napilitan ding pumirma sa nanginginig na mga kamay. Nang nailagay na ang pulang selyo, narinig ko sa kalooban ang malakas na tunog, tulad ng kampana na nagpapahayag ng katapusan ng mahabang labanan. Nang lumabas ako sa conference room, isang magaang na simoy ng hangin ang dumaan sa koridor. Huminto ako at tumingin sa mataas na asul na langit. Hindi na ako ang babaeng lumabas sa hukuman na walang dala sa araw ng diborsyo. Ngayon ay legal na mayari na ako ng ansyon na nakakahalaga ng 25 milyong piso. At higit sa lahat, nabawi ko ang aking pagpapahalaga sa sarili. No gabing iyon, nag-isa sa aking maliit na apartment, naalala ko ang manatamong tingin ni Nanay Corazon at Stephanie. Hindi ako nagalak at hindi ako nagschadenfreude. Naramdaman ko lamang ang gaan tulad ng nahulog ang napakalaking pasanin. Sumulat ako sa aking talaarawan, ika-4 na arawng labanan, sumangayon silang ilipat ang mansyon sa aking pangalan. Ang presyong kasakiman ay ang pagkawalang lahat, hindi na kailangan ng galit, kailangan kong kapayapaan, at sa wakas ay nakamit ko na ito. Isinara ko ang notebook at ipinikit ang mga mata. Sa magaang napakaidlip ay nangarap akong nakatayo ang aking ina sa pintuan ng mansyon at mahinahong ngumingiti. Nagmadali ako at mahigpit na niyakap siya. Mababa niyang sinabi, "Nagtaga ka na, anak ko." Sa araw na opisyal ko nang natanggap ang titulong na pag-aari ng mansyon, ang langit ay maliwanag, tila nagdiriwang ng bagong simula. Nakatayo ako sa harap ng matandang hawla na pintuan at puno ngang makahalong damdamin. Dito na ako minsan ay umalis na may nanginginig na mga kamay, dito ako pinahiya kaagad pagkatapos ngang diborsyo. Ngayon ay bumalik ako sa parehong pintuan bilang legal na mayari. Ang unang bagay na ginawa ko ay tumawag ng locksmith. Ang marunong na manggagawa ay isa-isang inalis ang mga lumang kandado at nag-install ng mga makabago na may matalinong sistema ng access. Ang matunong drill, martilyo, at kalampag ng metal ay kumalat sa buong bakuran, parang binubura ang mga huling aninong kadiliman. Pinagmasdan ko kung paano naalis ang mga kandado at nasaksukan ang mga tornilyo. Sa kalooban ko ay naramdaman kong nahuhulog ang hindi nakikitang mga tanikala na nakulong sa akin sa loob ng 8 taon. Pagkatapos ay nakipagkasundo ako sa isang security company. Nag-install sila ng CCTV system sa paligid ng bahay, direktang nakakonekta sa aking telepono at lokal na istasyong pulis. Sa bawat na-install na kamera ay naramdaman ko na nagiging mas mahinahon. Ang magabulag na sulo na dati ay puno nga, pag-aalala ay ngayon ay maliwanag na naliwanagan. Alam ko na mula ngayon ay walang makakaso doon ng walang pahintulot, walang sinuman ang makakagawa ng intriga sa kadiliman. Nang matapos na ang trabaho, nakatayo ako sa gitna ng bakuran at tinitingnan ang mansyon na kumikinang sa sinangang gabi. Ngunit sa loob ay malamig pa rin ito, tulad ng isang inabandonang bahay na may kakaibang nakalagay na kasangkapan at walang init ng pagmamahal ng pamilya. Buntong hininga ko, naramdaman ang kawalan. Sa sandaling ito ay lumapit si Manang Esting na may walis sa kamay. Tumingin siya sa akin ng may pagmamahal at nagsalita. "Aling Ana, mananatili ako at tutulong sa inyo sa paglilinis. Ang bahay ay napakalaki. Hindi kayo makakagawang mag-isa." Hawak ko ang kanyang tuyo na kamay. "Manang Esting, kung hindi sa inyo, marahil ay matagal na akong nabulok. Nais ko kayong manatili rito, hindi lamang upang tumulong sa paglilinis,
kundi dahil ang bahay na ito ay nangangailangan ng init ng tao, ngumiti si Manang Esting. Ang ngiti ay nagpakita ng kanyang ngipin, ngunit mainit tulad enehe apoy sa malamig na gabi. Nagsimula kaming magtrabaho. Buong araw ay nahuhas kami ng bintana, nakwalis ng alikabok mula sa mga kahoy na haktan. Isinayos ko ang lahat ng gamit ni Stefania damit, sapatos, mga boteng malakit na pabango sa mga kahon at ibinalik. Sa bawat nayalis na bagay ay nagiging mas malinis ang hangin sa loob ng bahay. Sa sala ay muling ibinitin ko sa dingding ang pintura ng tela. Sa pagkakataong ito ay personal ko itong iniayos ang kuwadro, pinirason ang bawat tiklop. Sa sandaling naluklok ang pintura sa tamang lugar ay tila nagliwanag ang silid. Naisip ko na tila nakita ko ang larawan ng aking ina mahinahon na tinitingnan ako at banayad na tumatango. Inilagay ko ang porselanang tea-set sa maliit na mesa ng tsaa hindi para dekorasyon kundi para gamitin. Naglaga ako ng tsaa at binuhusan si Manang Esting. Umaangat ang mainit na singaw. Uminom siya, ipinkit ang kanyang mamata at mababa ay buntong hiningang nagsalita. Ito ang lasang kapayapaan. Sa hapon ay lumabas kami sa likod na bakuran. Natibunan itong damo at sa lugar kung saan minsan ay lumalago ang aking bougainvillea, isang tuot na lamang ang natitira. Lumuhod ako at isay sa naming binunotang madamo. Naparumihan ang aking mga kamay, ngunit magaan ang kalooban. Lumapit si Manang Esting na may punla. Sama-sama kaming nagtatag ng maliit na hardin, naglagay ng mga patungo para sa umakyat ng mga pipino. Sa gabi ay umaling-aungaw ang aming tawa sa buong hardin. Nang dumilim na, tahimik sa mansyon, nakaupo ako sa sala at tinitingnan ang nganisliohang kahon na may mga nabalik na kayamanan. Binuksan ko ang isa at kinuha ang relong Swiss ng aking ama. Ang pila na metal ay kumikislap sa liwanag ng ilaw. Inilapat ko ang relo sa tainga at narinig ang ritmo nito. Ang ingay na ito ay katulad ng tibok ng puso ng aking ama, ng kanyang mensahe. Anak ko, naging malakas ka na ngayon. Ngumiti ako at bumaba ang luha sa pisngi. Ang bahay na ito noon ay kulungan ng masakit na alaala. Ngayon ay dahan-dahan itong nababago. Sumulat ako sa aking talaarawan, 5 araw ng labanan. Pinalitan ko ang makandado, nag-install ng makamera at nilinis ang lahat ng maruming bakas. Ang mansyon na ito ay mula ngayon ay aking muo na walang makapasok ng walang pahintulot. Si Manang Esting ay nanatili. Nakdala ng init ng pamilya. Nabawi ko ang aking soberanya hindi lamang sa papel, kundi sa bawat patak ng pawis at tibok ng puso. Isinara ko ang notebook at lumabas sa balkonahe. Ang langit ay puno ngang mabituin, malamig at sariwa ang hangin. Ipinikit ko ang aking mga mata, hinayaang alisin ng hangin ang pagod. Alam ko na ang aking landas ay hindi patapos, ngunit ngayon ay mayroon na akong matibay na pundasyon. At sa mansyong ito ay magtatayo, akong bagong buhay sa lugar na saksing bawat dingding na ang babae na minsan ay hinahamak ay naging tunay na mayari nito. Pagkalipas ng 1 linggo mula sa paglilinis at pagbabago, ang mansyon ay unti-unting nakakaroon ng bagong buhay. Sa hardin ay lumabas ang mga berdeng tubo. Ang mapipino ay umakyat sa mga poste ng kawayan at ang bougainvillea na muling pinagmamalaki ko ay nagbukas ng malila at rosas na kumpol. Ngunit sa aking kalooban ay may isang bagay pa na hindi pa natapos. Ang lahat ng kayamanang ito, gaano man kahalaga, sa huli ay material lamang. Kung iingatan ko lang para sa aking sarili, ito ay katulad ng niyayakap ang nga alaala at nakukulong sa nakaraan. Kailangan ko na bitawan, ngunit bitawan sa paraang magbibigay nga hulugan sa kanilang pagiral. Nagsimula ang pag-iisip sa mga hikaw na ruby. Inilagay ko ang mga ito sa palad. Sa sinang umaga ay kumikislap ang maito ng pula, tulad ng 2 patak ng dugo. Sa loob ng maraming taon ay naging simbolo silang ang pagmamalaki, pagkatapos ay naging batik ng binuhat ng isa pang tao para sa pagmamayabang. Ngayon ay bumalik na sila. Nag-usap-usap ako sa sarili, Nanay, kung gagawin ko silang kagalakan para sa mga nangangailangan, magiging masaya ka ba?
Pagkakayo sa Abogado Santos at Manang Esting, nagpasya akong i-auction ang mahikaw para sa kapakanan ng kapwa. Una ay nagalinlangan ako, natatakot na magmukhang nagmamayabang. Ngunit palagi akong naalala ang masalitang abogado. Ang ilang mga bagay na nasa ligtas ay mga alahas lamang. Ngunit kapag lumabas sa mundo at nakatulong sa iba, nakamit ang tunay nilang halaga. Nakipag-ugnayan ako sa isang kilalang auction house sa Maynila. Ang okasyon ay ginanap sa isang malaking hotel na kinulimlim press. Suot ko ang puting damit at maayos kong naibuhol ang aking buhok. Lumabas ako sa entablado bilang isang bagong babae. Nang ipakilalang presenter ang aking pangalan, tahimik ang bulwagan. Inilalabas namin ang mahikaw na ruby na ilalagay sa auction upang mangolekta ng pondo para sa operasyon sa puso nga mabatang mula sa mahirap na pamilya. Sa liwanag ng ilaw, ang mahikaw na nasa salaming vitrina ay kumikislap. Nakatayo ako sa tabi at mabilis na titibok ang puso. Nagsimula ang pagbebenta, 5 milyong piso, 10 milyon 15-20. Patuloy na tumataas ang halagang tinatawag. Ang ingay ng martilyo ay kumalat sa bulwagan. Sa wakas, ang mga hikaw ay naibenta para sa 30 milyong piso. Sumabog ang buong bulwagan sa palakpak. Yumuko ako ng may pasasalamat. Sa sandaling iyon ay naramdaman ko na kahit saan man ay nakangiti ang aking ina. Ang mahikaw na minsan ay simbolo ng pagmamahal. Pagkatapos ay naging instrumento ng kahihiyan, ay ngayon ay magiging tibok ng maliliit na puso na naghihintay ng kaligtasan. Pagkatapos ng auction ay personal akong pumunta sa ospital at ibinigay ang pera sa pondo. Dinala ako nga doktor sa intensive care ward. Dun ay nakatanga nga sanggol na may bughaw na balat, naghihintay nga operasyon. Nang hawakan ng kanilang maliliit na mga kamay ang akin, umiyak ako. Bumubulong ako. Ito ang tunay na halaga. Nanay, pinalit ko ang sakit ng magandang bagay. Pagbabalik sa mansyon, nakaupo kami ni Manang Esting sa pintuan. Binuhusan niya akong saa. Ang kanyang boses ay nangingining ngunit puno ng pagmamalaki. Aling Ana, hindi lamang kayo nagbawi ng katarungan para sa sarili kundi nahasik pang ang kabutihan sa mundo. Ito ang pinakamataas na tagumpay. Ngumiti ako, naramdaman kung paano gumagaan ang kalooban. Ang mansyon ay tumigil na maging kulungan ng maalaala at naging tahanan mula sa kung saan maaring kumalat ang pagmamahal. Nang gabing iyon ay sumulat ako sa aking tala-arawan, 6 na araw ng labanan. Ni-auction ko ang mga hikaw na ruby at nakalipas ng 30 milyong piso para sa mga may sakit na bata. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang nasa ligtas, kundi kung sino ang matutulungan nito. Binitawan ko ang maito hindi dahil hindi ko pinapahalagahan, kundi dahil nais kong ang alaalain aking ina ay maging init sa mundong ito. Inalis ko ang pluma. Ang aking kalooban ay punong kapayapaan. Sa maluwag na silid ay sa unang pagkakataon ay malinaw ko narinig ang tibok ng aking sariling puso. Hindi na ito ang diregular na tunog na galit, kundi ang regular na ritmo na pagmamahal at katahimikan. Pagkatapos na tumahan ang lahat ng bayo, nakaupo ako sa nailiwanagan na sala ng aking mansyon na nakakahalaga 25 milyong piso, kung saan minsan ay may bakas ng walang bilang na luha at kahihiyan. Ngunit ngayon ay wala ng kadiliman at banta dito, kundi ang lagaslas ng dahon sa hardin, halimuya ng sariwang nilutong tsaa ni Manang Esting at mga sina ng gabi na tumatagos sa mga bintana. Inilagay ko ang aking tala-arawan sa mesa, tinitignan ang maayos na nakabitin na pintura ng tela sa dingding at pinunong ang hindi mapahayag na damdamin. Ako ay dumaan mula sa pagkawasak hanggang sa muling pagsilang. Marahil sa buhay ng bawat babae ay may lugar para sa pagiging biktima, pangagrabyado at maging pagtataksil. Ngunit ang mahalaga ay hindi kung gaano karaming beses tayo umiyak o bumagsak, kundi kung nagawa ba nating tumayo muli pagkatapos ng lahat. Noong una ako ay matalinong asawa at masunurin na manugang, handang manahimik para sa kapayapaan ng pamilya at tiisin ang paghamak. Dahil iyon ay iniisip ko na ang aking tungkulin.
Ngunit nang ang pagtitiis ay naging instrumento ng kahihiyan, naunawaan ko na ang katahimikan ay hindi na kabaitan, ito ay pagwawalang kibo sa sarili. Ang landas patungo sa pagbawing dote, ng tahanan, at higit sa lahat, ng karangalan ay nagturo sa akin ng mahalagang aral. Ang isang babae ay dapat may dalawang bagay, kaalaman sa mga batas at lakas ng loob. Ang batas ay kalasak na nagpoprotekta sa atin mula sa kalikuan. Ang lakas ng loob ay espada na nagpapahintulot sa atin na harapin ang takot. Kung wala ang isa sa mga ito, nanganganib na maging biktima tayo sa buong buhay. Ngunit hindi lamang ito para sa mga kababaihan, ito ay para sa lahat ng tao, sa lahat ng edad. Laging maaring baguhin ang buhay kung tayo ay kumakapit sa katotohanan at hindi sumusuko. Ang kasulatan na iniwan ng aking ina, ang listahan ng dote, ang video recording, lahat ng ito ay walang lakas sa kanilang sarili. Nakamit ang tunay nilang halaga nang nagpasya akong gamitin ang nga ito, nang naglakas loob akong lumabas sa liwanag at harapin ang kasinungalingan ng may katibayan at pananampalataya. Naalala ko kung paano nakayukod sina Nanay Corazon at Stephanie, pumipirma sa mga dokumento ng paglipat ng mansyon. Ito ay hindi lamang ang aking tagumpay, kundi katibayan ng isang simpleng katotohanan. Ang kasakiman ay nagdudulot ng pagkawala ng lahat. Ang mga tao ay maaring pansamantala ay makakaagaw ng bagay sa pamamagitan ng intriga. Ngunit sa huli, ang katotohanan ay kakutukin sa kanilang pintuan, at ang presyong kailangang bayaran ay kadalasan ay maraming beses na mas malaki kaysa sa nakuha. Sa kwentong ito ay nais ko pong makipag-usap sa lahat ng nanood ng video na ito. Kung ginagawa kayong hindi tama, huwag magtiis magsalita, pag-aralan ang nabatas, humanap ng makatuwang. Kung nakakaramdam kayo ng mahina, alalahanin na ang sakit mismo ay magpapatibay sa inyo tulad ng bakal. Umiyak ako hanggang sa maubusan ng luha, ngunit ang naluhang iyon ay nakdilik ng mabutong ang tibay. At kung mayroon kayong dote o anumang relikya ang pamilya, matutong pangalagaan ang mga itongan na dokumento at katibayan. Huwag hayaang ang bulag na tiwala ay maging sandata laban sa inyo. Ngunit ang pinakamataas na aral na higit sa lahat ang sining ng pagbitaw. Nang nagpasya akong i-auction ang mahikaw na ruby at gawing pondo ang mga ito na nagliligtas ng maliliit na puso, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Dahil ang matatag nating tinahimik ay nagpapabigat ng ating kaluban, at ang ating ibinabahagi ay ginagawang pagmamahal ang sakit. Ang tunay na kayamanan ay wala sa mga alahas, kundi sa halaga na iniwanan natin sa mundong ito. Minamahal kong makaibigan, ang aking kwento ay hindi upang ipagmalaki ang tagumpay, kundi upang magpaalala sa anumang edad, mayroon kayong karapatang pangalagaan ang inyong sarili at karapatang may dignidad na mabuhay. Ito ay para din sa mga matatanda na ito. Huwag mag-isip na matanda na kayo o nahuli na sa buhay. Sa kabaliktaran, ang inyong karanasan, karunungan, at pagmamahal, ito ang lakas na maari ninyong ipadala sa susunod na henerasyon at maari ninyong pangalagaan ang inyong ginawa sa buong buhay. Tandaan, huwag ipagkatiwala ang lahat sa iba ng walang legal na obligadong dokumento. Huwag manahimik kapag kayo ay inaalipusta, dahil ang katahimikan ay minsan ay katulad ng pagsali. At huwag magingat ng galit magpakailanman sa puso, dahil ang pagpapatawad at pagbitaw ay tunay na kalayaan. Naniniwala ako na kung buhay pa ang aking ina, ngingitian niya ako ngayon hindi lamang bilang isang babae na nabawi ang kanyang ari-arian, kundi bilang isang tao na nagawang-gawing oportunidad ang kasawian upang mabuhay ng mas buong buhay. Mga kaibigan, kung natapat ang kwentong ito sa inyong mga puso, pakibahagi ang inyong mga naisip sa komento. Nais kong tapusin ang landas na ito sa isang mensahe. Ang buhay ay hindi kailanman magiging madali, ngunit kung hawak natin ang katotohanan at may dignidad ang ating puso, walang bagyo ang makakapagpabagsak sa atin.